Tanggalin dapat sa mga scholar yan. Dito sa Germany, mga scholar hindi nagrarally kundi mga professional. Ang pagbabago kasi kalaban ng NPA. Ayaw nila sa mga korporasyon. Sa kalsada, gusto nila mamundok tayo lahat. Mahilig talaga magrally mga taga-UP. Ayaw ng progreso. Sa bawat kilos protesta na ginagawa ng mga estudyante, hindi mawawala ang mga sandamakmak na komento sa mga social media platforms patungkol dito na kasi puro nalari na lamang ang ginagawa. Hindi ba ay forma ito ng panawagan para mas bigyan tayo ng serbisyong dapat nating natatamasa sa simula pa lamang? Nito lamang ika-18 ng Nobyembre, nagbukas sa loob ng UP Dilimol ang Robinson's Easy Mart kung saan sinalubong ito ng protesta mula sa mga estudyante, maliliit na manininda at negosyante na nananawagan para sa pagtutol at kontra-komersalisasyon sa loob ng universidad. Para bigyang konteksto, ang UP Dilimol ang pumalit sa lumang UP Shopping Center. Ang dating UP Shopping Center ay naglalaman ng mga food stalls, photocopying and printing kiosks, and computer shops. At ito ay itinayo noong 1976 na kinalaunang napinsalaan ng sunog nitong 2018. Dahil dito, ang mga manininda ay nagtitinda na lamang muna sa may malapit na tennis court. Nabanggit rin sa decision of Board of Regents na prioridad na maibigay ang mga stall sa mga stall owners na naapektuhan ng sunog sa dating shopping center at pananatilihing nasa mababa ang presyo ng renta para sa mga ito. Ngunit ayon sa floor plan, mapapasukan ng mga private establishments ang loob ng Dilimol na mostly ay nasa ground floor at ang lumang establishmento ay nasa second at third floors. Ano nga bang epekto nito sa lipunan? Sa tulong ng media, bumubuo ng kamalayan ang mga tao patungkol sa hindi pagkakapantay-pantay o unfair na pagtrato sa pagitan ng mga elite o nakakataas at mga lokal na negosyante. Isa pa, nagiging kritikal ng mga tao sa pag-alam sa mga issue gaya na lamang sa kakulangan ng transparency ng administrasyon dahil mas napapalawak ng media ang pagkahain ng impormasyon. Sa gamit ng social media, malaya nating naitatalaga ang ating freedom of speech, opinion, and expression. Ngunit up to what extent? Para saan ito kung nababahira naman ng unethical na paggamit sa media at kawalang respeto sa iba? Kadalasang tinatarget ng mga ganitong komento ay ang mga estudyante sa UP na silang kadalasang nakikita natin nagpoprotesta para manawagan sa mga isyong dapat nating tutulan. Maaari silang magsampa ng mas malalang legal at ethical implications gaya ng laban sa cyberbullying at harassment online o ang Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Naglalaman ito ng mga probisyon laban sa cyber libel at iba pang uri ng online harassment. Kaya't ang ganitong uri ng pag-uugali ay maaaring humantong at sumailalim sa legal repercussions para sa mga nambabatikos. Kung titingnan natin ito sa media theory na political economy of media, makikita na sakop ito ng ownership ng mga private entities na nakaka-impluwensya sa pagpriorita ng malalaking brands kaysa sa mga local businesses. Ang kapitalista at sistema ng kapitalismo ang namamahala sa distribution ng produkto at serbisyo. Sa naipahayag sa media, sinasabi pang ito ay nagdudulot sa development ng komunidad at ang advertising nila ay target sa estudyante bilang makakatutulong ito para mas maging convenient at accessible sa kanila ang mga pamimilihan. Ngunit sa kabilang banda, maaaring bumaba ito dahil sa mga isyong nakakabit dito na maaaring magresulta sa pagboboycott. Sa audience theory naman, dahil sa maraming lumalaganap na hate online, naiimpluwensya na rin ang pag-iisip ng ibang tao hinggil sa issue o sumasabay na lamang sa hate train. Marahil ay dahil na rin sa kakulangan ng mga tao sa pagre-research kung ano nga ba ang pinaglalaban ng mga estudyante. Sa economic context, dahil marami rin ang naniniwalang dapat na mas bigyang karapatan ng espasyo ang mga maliliit na manininda, mas umuunti ang sales ng private establishments dahil sa problemang nakakabit dito, gaya na lamang ng pagpoprotesta sa mismong opening ng Robinson's Easy Mart sa Dilimol. Dahil dito, dapat na mamayani ang pagiging kritikal natin sa mga issue bago tayo magbigay ng ating mga hinanaing at opinyon. Kailangan na masusing pag-iintindi sa issue at ipalaganap ang ethical na paggamit ng social media. Nang sa gayon ay wala tayong ibang taong nasasabihan ng mga salitang maaaring mas psychologically affect sa kanila at sa kanilang emosyon. Bilang isang consumer ng media, gamitin natin sa tama ang ating kalayaan na makapagpahayag ng impormasyon sa iba.
At sana ay patuloy pa rin natin ipaglaban ang karapatan ng mga lokal na manininda. Ang serbisyo ng tao ay hindi dapat gawing negosyo.